me, but it's none of your business. So, what's up mga lods? Muli na naman nagbabalik ang inyong PBA Chismis para nga magbigay ng PBA Updates. Protesta sa naging trade ng Terra Firma at Ginebra. Converge Fiber Xers babawi, bubuo ng super team. At more trades tayo mga lods, sa update tayo sa mga trades. May bagong controversial trade na naman sa PBA. 3 araw matapos humiling ng trade si Maverick Ahanmisi. Pinakinggan naman agad ito ng management ng Barangay Ginebra. Inaprubuhan ng PBA na simbilis na kidlat ang paglipat ni Ahanmisi. Kasama nga ang bangko na si Aljon Mariano patunguhan Terra Firma Jeep. Ang kapalit, first round pick ng Terra Firma sa susunod na PBA draft. Sureball top pick nga ito mga lods lalo pat wala namang nagbago na sila pa rin ang pinakakulelat ngayong All Filipino Cup. Kahit panaldagan ng mga bagong driver ng chopper, itong jeep na sina Maverick Ahanmisi, Aljon Mariano at Joseph Eriobu. Maganda pinakita sa Magnolia. Unfair ito mga lods sa ibang team at sa Terra Firma. Sa ginawang movement ng Ginebra ay pinapakita lang nila kung gaano nga kagahaman itong SMC. At pinapakita lang din na hawak nila sa leeg itong Terra Firma. Ito ang matagal ng concern ni Coach Sheng Giao na kaya nga may rookie draft pick yearly para mas lumakas pa ang mamahihinang team. At maging advantage nga ito na sila ang unang pipili ng magaling naman na laro. Paano na lang ngayon? Napakalakas ng Ginebra. Tapos madadagdagan pa ng top rookie next season. Kagaguhan na yan mga lods. Tapos magtataka pa ang PBA kung bakit nilalangaw na ang venue. Ito ang isa sa mga pumapatay ng PBA mga lods. Nagiging imbalance sa mga team. Sino bang tanga ang manunood ng laro kung una pa lang alam mo na kung sino ang mananalo? For example, Ginebra kontra Terra Firma. Mag-aabala ka pa bang manood sa venue at maglalaan ng pera para makanood lang ng ganitong laban? Hindi syempre, di ba? Kaya nakakasar lang. Nag-aarapalan na ang nangyari sa PBA. Akala ko nga sa flood control lang meron ito. At nagtataka nga ako mga lods, bakit walang investigasyon ukol dito itong Terra Firma Jeep? Ay malinaw pa sa sikat ng araw na wala namang balak manalo sa liga. At tanging pera-pera lang ang gusto nila. Ngayon bakit unfair ito sa Terra Firma? Kahit na may kasamang Mariano ang trade. Sinong bang may matinong na pag-iisip? Iti-trade mo ang iyong first round pick. Na kahit alam mo na, dito malamang papasok sina Quintin Meliora Brown, Kevin Cambrao, Dwight Ramos, Mike Phillips, CJ Lane, at iba pang malalakas naman na laro. Alam dapat ng Jeep yun mga lods. At alam din dapat nila na may edad na si Maverick Ahanmisi. Kaya walang 4 na taon ang tatagal nito sa liga. Kung talagang fair nga sa mga player swapping ang PBA Trade Committee, dapat si Scotty Thompson o di kay si Stephen Holt ang hiningi nitong kapalit para sa first round pick ng Terra Firma. Kung ganito lang pala ang gagawin ng Terra Firma mga lods, mainam pata na talaga na hindi na sila bumalik sa PBA. Matapos unang lumabas ang balita na aalis na sila. Nawawala ang balanse. Ito pa ang isang unfair mga lods, bakit ang trade ng Terra Firma at Ginebra approve agad sa loob ng 4 na araw. Pero ang proposal ng Converge at Titan Ultra para sa playing rights ni Dapel Deponso kapalit ng first round pick ng Converge na tiyak mababa ang pwesto ay denied. At nakailang revise pa bago maaprubahan. Kung nagtataka pa ang PBA bakit wala nang nanonood sa kanila pwera sa pag-playoffs, ito ang sagot mga lods. Masyado niyong sinisira at binababoy ang PBA. Mautak din talaga itong Ginebra mga lods. May rule kasi sa PBA na bawal i-trade ng 2 season ang top pick. Kaya naman, inunahan na agad ng Ginebra
bago pa magkaroon ng draft pick. Sino ang hindi ma-high blood dito mga lods sa mga gantong gawain sa PBA? Mapapamura ka na lang talaga eh. Kayo mga lods, pabor ba kayo sa nangyaring trade na ito? Fair ba ito? Comment kayo lods at ating babasahin yan. Nakikitaan na ang Converge na unti-unting lumalakas sa liga. Maganda ito sa liga dahil may isa pang independent team ang seryoso dito. At may isang team pa na gusto talaga makipagkompetisyon sa PBA. Kaya naman sa mga nakarang transaksyon ay finally nahulog na sa kanila itong anak ni Danny Ai na MPBL MVP lang naman plus ang pag-acquire kay Tito Vic Manuel. Talagang big boost ito mga lods, lalo pat una na naglaro itong si Manuel kontra NLEX Road Warriors na kung saan nakitaan agad ng big impact. Instant score nga eh, ikaw nga. Kahit hindi ganun kadami ang pag-score ni Manuel mga lods ay madadala niya ang batang Converge siya dahil sa kanyang experience at leadership sa loob ng court. At magagabayan pa nga itong Justin Duo na talagang naghahalimaw ngayon sa PBA. At balita din natin mga lods ay hindi pa pala tapos sa pagpapalakas itong Converge dahil may inaasahan pang manlalaro ang mapupunta sa kanila tulad nila Echo Serrano at Calvin Abueva. Kaya para sa mga fans itong Converge ay magsaya na dahil seryoso itong FiberX Earths na makasungkit ng kampinado. Kaya kahit na nabigo makapasok sa semis, itong Converge ay tandaan nyo na Hinebra ang kanilang nakalaban. At talagang experienced team nga ito At biruin mo, si Coach Tim Cone pa ang may hawak dito. Kaya bawi na lang next conference mga lods. Lesson learned nga muna kumbaga. So para sa inyo mga lods, sino pa ang dapat idagdag sa Converge para mas lumakas pa sila at talagang makapalag nga sa mga big teams ng PBA? Comment down below mga lods at ating babasahin yan. At para naman sa trade update mga lods ay asahan natin ang paglipat ni Joshua Monson anumang oras mula ngayon mga lods papuntang Converge. At sino kaya ang gustong kapalit? Alex Stockton or Winston? Kaya abangan natin yan mga lods. At balita din natin mga lods na target itong Ross ang big man ng Magnolia na si James Laput. Ngunit Sinokom naman ang gustong kapalit. Kayo mga lods, kakagat ba kayo dito? Na alam nyo na talagang center ang kulang sa Treno Shine. Ngunit, Rising Star naman ang kanilang papakawalan. Magandang trade ito mga lods dahil magbe-benefit ang both teams. Magkakaroon pa ng kasama si Baroka. So mga lods, hanggang dito na lang tayo. Maraming salamat. Bye-bye.